chill ride. Sakto ah. Ito pala feeling ng Vespa. Ito pala yung drive nito. Ang bilis maglakad. Madali, umalis ka na. Ito yung responsable naming PT student. Magte-test ride yan pero tatapusin mo na niya yung homework. Shout out, Pinelli Caloocan po. Go! Ay, yung nagpapapicture ka ninyo. Let's go! Si Manyo nasa Benelli Imperiale 400cc. Galing, ang bigat kaya yan. Safe na kauwi yung motovit. Akala ko magbabayad kami. Kaya sumandaran na po. Kita na ba yung neutral? Neutral na yun. Maganda. Ano yan? Ano yan? Thank you po. Magpipigil pa na smile. Okay. Eh, ba't smile? Ganito tumawid. Left, right, tingin. Left, right. Okay, go. Pero clear na. Register po. Test right. Balik mo naman tayo bukas, diba? Gusto ko rin yan. Sabi sa alam neta eh. Sige. Yeah. Sino na ba next sa inyo? Tatatry mo? Wow, Vespa. Kamusta? Nakangawit? 50 din. Oh, 200. Pinakamataas na
lang. Laki sa'yo. Kano to? Oh my God! Ba yun? Tingnan mo yakan ang layo. Oh. Ayun, no, kasha. お前はもう死んでいる。何？ Ayun, sakto lang sa'yo. Wow, anda! Ayun. Oo, ganda. Wow! Ay, ito yung gusto ko. Wow! Ganda yan ah. Ganda. Ako may cup. Yun lang, share. So, tapos na kami sa day 1 ng Makina Moto Show. Makina, ano? Moto Changi. Moto Changi. Bukas ang day 2, babalik kami. Meanwhile. Day 2 ng Moto Changi. Nandito ulit kami. Kasi hindi siya nakapag-test ride kahapon sa Vespa and yung iba pang mga motor. Doon na nga. Ay, cute po. Link, okay naman. May iba tayong kulay, mama. May black. Two colors lang po siya. Ganda. Bili na ako. Pwede patingin po nung... Ito pa yung black. May mga package pa sa loob. Pwede po tayo washing machine. Feeling ko pwede naman kasi makakit. Nagamit ka. Pero yung ganito ko, ma'am, 3 years na yun eh. Na parang nag-ano lang to. Siyempre, ito una talaga magpe-fade. So, yun lang yung... Ganda. Nabudol agad. Preno po tayo. Yun. Wow. Okay, pwede na po. Pasok. Lakas tumatak nito ah. Medyo malaki lang yung throttle niya. Then baka mahirapan yung mga small riders. Woo! Ganda rin yung upuan niya, sakto lang, hindi malapad pag umupo. Hindi katulad din sa ibang scooter na nasakyan ko, malapad yung upuan. Tulad ng Fazio and Simpolite 150. Ito sakto lang yung upo mo eh, para kang nakaupo lang sa bike. Malakas din yung brakes niya. Ang lakas tumatak. Lakas yung power. Tapos may ABS na rin. Siyempre kailangan meron na 350cc na eh. At saka ang dali ng handling niya, magaan yung scooter. Mas magaan pa nga ito sa Fazio at saka sa Lite eh. Okay. Sige sir, lalaya ka. Magaan siya. Sir, sa susi pag ano. Okay. Pag natin sir, may ganito ka na, mga 3 beses sunod-sunod na patayin dito, mag-check engine siya. Ah, ganun siya. Compared sa V200 sir, yung rides, mas magaan talaga ito. Kahit yung naka-steady ka, ang gaan nito. Kaya nga eh. Kasi mas mababa pa yung height nito sir. At saka hindi malapad yung seat. Oo. Then, ang lambot nito. Sakto lang. Kahit ang Okay. Thank you sir. Po. Thank you po sir. Next. Pasawat na lang din na ito sir. Oh, nice. Ano pong model to? Model mo to sir, GTS Super GTS. Start po, keyless na po kasi. Welcome remarks po muna. Hintayin natin, ignition. Ito po. Sir, paiwas lang to sir ha, kasi ito po yung... Kill seat. Opo, attention po. Ah, ito. Thank you. Oh. Ito pala feeling ng Vespa. Sobrang walang vibration na mararamdaman. Hindi abot ng paa ako pag nakastop. Ang ganda rin ng suspension. Ang smooth ng acceleration din. Yun oh. Wala talaga siyang vibration. At
medyo mabigat lang at mataas. Actually di siya mabigat eh, mataas lang talaga siya para sa akin. Ito ata yung 400,000 eh. Sulit naman pala yun. Hello. Woo! Wow, bilis. Grabe acceleration niya. Ang smooth. Takot ako sa likod ko, bilis. Alright, balik na tayo. Dali rin niya i-handle. Okay na okay to ah. Thank you. Ganda pala pag Vespa, walang vibration. Oo nga, wala ako. Tapos ang smooth na acceleration niya. Gusto ko nang try kasi sabi mataas. Ang taas nga, masyado mataas. Hindi masyado abot ng ano, pag boat fit ko yung ilalan ko sa side. Isa lang no. Oo. Mas malakas sumatakbo. Mas madali yung kanina. Maganda yung seat niya. Para sa yung Lambretta na seat. Hindi siya white. So hindi ka mahirapan. Pero parang ang lakas masyado nung ano niya, initial acceleration. Parang tatalsik ka. And yung brakes nito, hindi kasing lakas yung braking power nung kanina. Pero mas magaan to kasi 150cc lang siya. Woo! Pero dito may konting vibration. Pero konting vibration lang. Alright, isang lap lang. Thank you, sir. Oh, nice. Peugeot Django. Ayos to, lakas ah. Ilang cc pa to? Medyo wide yung upuan niya. Kaya ang hirap tumayo pag nakastop. Medyo mabigat lang yung scooter ng konti. Pero kung tumatakbo na, okay naman na. Woo! Arthur yung damit niya dun sa scooter niya, green. After nito, lunch break daw. Okay, last na po lahat, last na. Yes, Django, labas na, Django, okay na po? Ano? Thank you po. Smooth din no? Sir, ilang cc po siya? 150. 150. Oo nga, lalakas yung mga 150 no? Nakaban ako sa'yo, parang ang bigat kasi. At saka malapad yung upuan. Oh, medyo nahirapan ako lumiko. Pwede po manghiram ng pagtagal ng spark plug, yung pangmalaking spark plug kailangan po namin dito. Baka meron kayong tools sa inyong mga motor, yung spark plug nyo malaki. Ang pagtanggal, kung sino po magpapairam sa amin, tatanawin ko po isang malaking utang na loob. Malaking pantanggal po ng spark plug. Yung 4-stroke rating, spark plug. Sir, yun, thank you very much. Ayan, pang 2-stroke po. Ito, Bristol ba ito? Bristol? Ito po, yung pantanggal spark plug.
Yeah. Ang pogi pa nung naghahatid oh. Saan ka pa? QJ Motors, check it out. Yeah. He treated us with a... Buti pinayagan na kita ako mag-try. Ayos. Napunta ako sa neutral kung kailan di kailangan. Alam mo, bisa nakakatuwa itong ginagawa natin eh. Papatastay tayo. Ito lang yung taon na kung saan pang kahit saan ka. Kahit ano po to? Ganda, lakas ng power niya. Lakas din ng braking power. Okay ito pang chill ride. Yun lang mula daw siyang ABS. Yun lang yung negative sa motor niya to. Actually hindi siya ganun kabigot eh. Sabi ko sa mga nababasa ko sa Facebook. Hindi ko lang sure sa long ride kung nakakangawin. Parang hindi naman siya nakakangawin. Wala lang siyang gear indicator. Pero at least may fuel gauge siya. Medyo madali rin naman siya i-maneuver sa mga paliko ng mga masisikip. Sana yan na lang din siya. Nakangawit lang ako. Medyo matigas yung clutch. Sanay kasi ako doon sa TMX ko, malambot. Ayan, anong gear na ba to? Second gear na ata. Hindi, first gear ata to. Hindi ko na sure, hindi ko na alam kung anong gear na ako. Second gear na ata to. Oo, second gear nga yung kanina. Ito ang first gear. Ay, tapos na ata kami. Ito, may papakita po ako sa inyo, no? Example, pag nag-clutch po kayo, titigil yung momentum ng bike. Freewheeling ang mangyayari. Example. Alright, if you will put on first gear, clutch in. Ang clutch, kadalasan, 2 daliri lang ang gamit sa atin. Bakit 2 daliri lang ang gamit sa clutch? Pag 4 na daliri yan, pag nabigla kayo, ito mangyayari. So kung 2 daliri ang nakakapit, yung 3 daliri dito nakahawak ka sa grip. So kahit bitawan mo dahan-dahan yung clutch, hindi siya matatanggal kasi nakahawak kayo sa grip. So huwag niyong hawakan yung clutch ng 4 na daliri. Kasi ang mangyayari dyan, pag binitawan niyo yung clutch nyo, 4 na daliri, pwede nyo mabitawan yung ating grip. So try to practice 1 to 2 fingers. Okay, ngayon, ililigo ko ito, pakaliwa. Hindi ko gagamitin yung throttle. Bakit? Hahayaan ko yung first gear
yung torque ng engine, abang pa rin po ng motor. Clutch in, first gear. So nakapas na yung first gear. Left foot down, tignan nyo, bibitaw yung clutch dahan-dahan. Nakababa yung left foot ko, titingin lang ako doon sa pupuntahan. Walang gasolina. Ang galing ah. So ngayon, binitawan ko na yung clutch. Naka-engage na po yung first gear. So pag linig ko sa kanan, yung kanan naman ang ibababa. Without opening the throttle, kung ano po yung speed ng inyong motor, yun lang po yung ibibigay niya sa inyo. Idle. So pag nakalikunan, tsaka nyo buksan yung throttle. I-off nyo ulit yung throttle, walang hawakan, tingin sa kaliwa, baba ang left foot, without opening the throttle, pag diretso lang, tsaka nyo buksan yung throttle. Pag kami dito sa likod, off lang ang throttle. Bitawan nyo lang, walang preno, walang front brake, likod, tingin sa kaliwa, tingin sa pupuntahan. Walang gasolina. Pag diretso na, doon nyo palang bubuksan yung throttle. Off ang throttle, slow down yung accelerator, tingin sa kaliwa, walang bukas sa throttle, walang clutch, open the throttle. Dahil pag ginawakan niyo yung clutch, pagdating sa likod, ito ang mangyayari. Yung clutch, hindi ko rin sa kanya. Habang nakikita. May tanong po ba? Naintindihan po ba? Kinatutunan po ba? Okay, lahat po yan matututunan nyo sa riding school. Standby tayo. Ha? Standby tayo. Okay, tanda po yung sa 4 wheels. Sa motor, always fasten your chin strap. Thank you. Nag-try siya ng like, meron namang like sa bahay. Tilts 250. Mataas pala talaga ito. Pero mas madali ito yung drive kaysa yung kahapong pinay ko. Right. Okay. Just enjoy the bikes, enjoy the ride. Right. Saan pala yung drive nito? Yung gauge nito medyo similar dun sa TMX 125 ko. Pero syempre mas high quality ito. Actually ito yung isa kong option na sana napipiling bike. Pinagpipilian ko to or yung Moto B. Apply natin, natutunan natin. Wow. Gumana yung tips ni Sir Mel kanina na release lang daw yung throttle, tapos hayaan lang yung clutch na nasa first gear when taking turns. So, malakas lang pala vibration ito. Right. Gusto ko yung riding position nito kasi naka-upright ka lang, katulad lang nung sa TMX 125. Pero parang medyo malakas yung vibration niya compared kay Moto. Isa pa yung gusto ko dito, may ano siya, hill indicator. So hindi ka mahihirapan. Malakas din yung braking power nito compared dun sa trinay ko. FSR ata yung trinay ko kahapon, FSR 250. O baka luma lang yung test bike nila. Parang mas prefer kasi Moto B. Yung feeling parang dinadrive ko lang din yung TMX 125 Scrambler ko. Pero syempre 250cc ko, kaya mas malakas yung power niya. Alright, balik na natin. Sige sir. Ganda. Pagod na siya. Kota na. Nakarami naman na kaming test ride eh. Tsaka yung mga tinest ride lang namin, yung mga kasama sa options na gusto naming bilhin. Yun naman talaga yung reason ng pag-test ride namin. Para bago namin bilhin, na-try na namin kung okay siya. Ano bibilin mo? Ang bibilin ko siguro Moto B. Pinaka-okay talaga na test drive ko, yung Vespa 350cc ba yun? Konti lang na-ride kong manual. Umat lang pala tsaka Benelli. Iba kasi masyado ng malaki. Hindi ko naabot. Tapos na kami sa day 2, uwi na kami.